Nabalot ng tensyon ang panguhuli sa mga pampasaherong bus na nagpumilit pumasok sa Maynila sa kabila ng bus ban sa lungsod. Mismo ang naka-camouflage uniform na si Mayor Joseph Estrada ang humarang sa mga bus, kasama si Vice Mayor Isko Moreno. Pero palaban ng mga driver at mga operator, kasama nilang kanilang abogado. Kinwestiyon nila ang pagbabawal sa mga bus na walang terminal sa lungsod. Nakatutok si Connie Siso. Maaga pa lang, nasa Mabuhay Rotonda na si Manila Vice Mayor Isko Moreno. Kasunod ng banta ng ilang bus operators at drivers galing Quezon City na susuway nila ang bus ban ng Maynila at papasok sa lungsod sa bisa raw ng kanilang prangkisa na biyaheng Fairview hanggang Baclaran. Nagkalat din ang traffic enforcers at pulisya sa Rotonda, pero mahigpit si Isko. Walang pinayagang makalusot. Vice Mayor, ano ang nakikita natin? Hindi po pwede itong ginagawa nila na to. Okay. Kita mo, sila pa matapang. Alright, ito yung nakikita natin, may mga pulis na rin na nakaharang dito, no? Arrestin nyo yan, arrestin nyo. Sige. Arrestin nyo na to, tabi nyo na yan. Tumaas bigla ang tensyon nang palabanding sumuway ang driver ng Telma Transit bus na ito. So yun lamang, bumaba na po kayo. Ano ho yung sinasabi ninyo? Nahuli ho kayo ngayon dito eh. Yung masasabi ko lang po sa inyo, ito lang po masasabi ko. Kaya ko dumiretso kami po ng Baclaran dahil po yung nakalagay po sa linya namin po. Baclaran po yung biyahe namin. Saan ho yung prangkisa niya meron daw? Dito po nasa amin yung papel namin po. Hawak na po ni Sir yung... Gusto lang namin pakita sa kanila na hindi uubra yung sila pa matapang. Maaga rin dumating ang abogado ng mga bus operator na si Attorney Ferdinand Topacio. Yung may sinasabi kayo na pwede pa to fall under graft, ano ho yun? Hindi, kasi sila ay papayag silang pumasok kung merong operator na makikipagkontrata doon sa park and drive na isang pribadong entity at magbabayad ng napakalaking halaga. Okay. Di nagtagal, dumating na si Manila Mayor Joseph Estrada. Suot pa niya ang isang camouflage uniform. Siya raw mismo ang manghuhuli ng mga bus na lalabag sa ipinapatupad nilang bus ban. Nakahanda tayong ipagtanggol ang kaayusan ng lungsod ng Maynila. Ano man ang mangyari. Huli raw nagsuot si Erap ng camouflage uniform noong presidente pa siya sa kasagsagan ng gera sa MILF. Hinarap agad ni Erap ang mga nagrereklamong bus operator at si Topacio. Ang isa pong reklamo, unang-una po, yung resolution po ay hindi po batas kasi. Unang-una nakita nyo, wala pong lagda ni President Joseph Estrada. Ito po ay isang resolution lamang na nagpapahayag. Merong traffic code, baka hindi sinasabi ng kliyente mo. Ayun, ang batas o, ang ordinansa o, 8029. Ayun po ang violation. Makikita nyo po yan sa OBR. Ngayon, kung gusto nyo po usapan legal, anytime po, pumunta kayo sa City Hall. But for the meantime, we're going to implement the laws. Kaya po namin yun na Mr. Vice Mayor, sabi ko nga, hindi po kami rito para makipag-away o salangsangin yung mga pag-uutos. Ay, Mr. President, opo. Ito, may pangatlong linggo na ito namin pinatutupad eh. Bakit ngayon lang matatakutin nyo pa kami na kahit na ano eh. Oo nga, tatakot susugod kayo kahit na pinagbabawal na namin. 3 linggo na. Ito, lagi ito nasa opisina ni Mayor. Ilang beses po, bakit hindi nyo alam, attorney? Hindi po. Tanungin nyo po siya. Kunin na sa mapayaman parante eh. Huwag yung pagdaas-daas eh. Pero kung gusto nyo gawin, nakahanda rin kami. Ay, hindi po namin gagawin yung Mr. President. So, hindi na ho, attorney, itutuloy yung 700 buses? Hindi na ho? Hindi na itutuloy ngayon? Hindi na po eh. Nag-usap na kami ni Mr. President. Nagmatigasan man nung una, kalaunay nagpasya na lamang din ang dalawang grupo na pag-usapan na lamang ng mabuti ang problema tungkol pa rin sa bus ban sa Maynila. Ito ay para na rin daw sa kapakanan ng mas nakararaming mga mamamayan at motoristang mas naaabala sa naturang problema. Connie Sison, nakatutok 24 oras.